Good morning, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating online service at gayon din dito sa Sandayong Church of Christ, Pagadian City. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa aming online service. At sa nagdaang mga linggo po, pinag-aralan natin ang tungkol sa aklat ng Unang Pedro o sulat ni Apostol Pedro, unang sulat ni Apostol Pedro na kung saan ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa pagiging, kung ano ang uri ng pamumuhay ang dapat na taglayin ng bawat Kristiyano na tulad natin, kung ano ang ating pananalita, ang ating kilos, ang ating pag-iisip ay naayon lamang po sa kalooban ng ating Diyos na kung saan tayo po ay namumuhay na banal kagaya ng ating Diyos dahil siya rin po ay banal. At kung titingnan po natin sa ating slides ngayon, mga kapatid, inuulit ko, ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol po sa aklat ng Unang Pedro na kung saan pinag-aaralan natin ang mga turo ng ating kapatid na si Apostol Pedro tungkol sa anong uri ng pamumuhay na meron ang bawat isa sa atin sa kabila ng mga trials or mga pagsubok na ating dinaraanan sa araw-araw. So sa 1 Peter chapter 1 verse 4, ating pagbabalik tanaw sa ating pinag-aralan sa nagdaang mga linggo. 1 Peter 1 chapter 1 verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Ito ang ating laging meron tayong hope, yung inaasahan natin sa araw-araw. And then the certainty of our hope, 1 Peter chapter 1 verse 5, we are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Skip na po natin ito sapagkat napag-aralan na po natin ito last Sunday. So dito na po tayo sa next. Okay. The high price of our redemption. So according to 1 Peter verse 19 of chapter 1, the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Ang ating Panginoong Jesucristo, more specifically ang kanyang dugo, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ang ibinayad, ipinangtubos sa bawat isa sa atin upang tayo ay maligtas galing sa kamay ng dyablo. Okay, ano nga ba ibig sabihin ng salitang tinubos or pagtubos, redemption? Kung ihahambing natin sa mundo, ano ba ang bagay na kadalasan ay tinutubos natin? Ano? Mga alahas gaya ng singsing, kwintas, or hikaw, o yung mga mamahaling bagay gaya ng laptop, cellphone, titulo ng lupa, yun yung sinasangla natin. Ngayon, nung isinangla natin ito, ano ang ibinigay sa atin? Kung ano ang tinatawag natin na halaga, no? Ano ang appraised value nito, tinatapatan kung ano yung binibigay din sa atin na halaga. Okay? Usually nasa mga 50% to 60% ganon. Depende sa pawn shop, depende rin sa quality ng isinanla mo. Ngayon, ano naman ang ginagawa natin upang ito'y matubos ang bagay na isinangla natin? Now take note, nung isinangla natin ang isang bagay sa isang pawn shop, hindi na natin ito pag-aari. Noong mga araw, yung oras na ang ating isinangla ay wala na sa ating kamay, nasa kamay na ng pawn shop ni M. Lulier,
or Cebuana Pawn Shop o kahit Palawan Pawn Shop, yung mga ganon. Hindi na natin yon pag-aari. Anong gagawin natin upang ito'y maibalik sa ating mga kamay? Tinutubos natin ito, mga kapatid. Tinutubos. Anong ipinangtutubos natin? Kung ano ang halaga, kung ano ang price noon, yung pinahiram sa atin na pera, yun din ang ating ipang tutubos. Ngayon, balikan natin yung tayo naman ng mga Kristiyano, tayo ng mga tao, as a whole, yung tao. Nung tayo po ay nagkasala, humiwalay po tayo or nagkaroon po ng gap. Ano tong gap? Nagkaroon po tayo ng separation. Humiwalay po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Amang Diyos sa langit. At tayo'y napasakamay ng dyablo. Okay? Ano nga ba ang kabayaran? What is the price of sin? Kasi nga nung nagkasala po tayo po ay humiwalay. We are separated from God by the time that we committed sin. At ano ba ang kabayaran upang tayo ay maibalik sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo, sa kamay ng ating Diyos? Again, what is Romans 6:23? What is the price of sin? The price of sin is death. Ito lang po ang maaaring ipangtubos upang tayo ay maligtas sa kamay ng dyablo. Okay. Now, tingnan po natin ang ating slide. Ang salitang redemption po or ang pagtubos ay nagmula sa salitang Griego na lutroo. In our literal only okay. Ang sabi po dito, to free by paying a ransom, to redeem. Ito po ang kahulugan nito. And another meaning po ng lotruo, to liberate from an oppressive situation, to set free, rescue, redeem. Again, lotruo, to release on receipt of ransom. Ayan po, so dito po sa Mindanao, kung nababalitaan nyo, usong-uso to sa Mindanao, yung mga tinatawag na KFR. No? Ano yung KFR? Kidnap for ransom. So, upang ikaw ay makalaya, upang palayain ka ng iyong captors, o yung nag-kidnap sa iyo, may hinihingi silang ransom. Ganon din ang dyablo, no? Kumbaga parang nakidnap tayo nung gumawa tayo ng kasalanan. Pagmamayari na tayo ng dyablo nung nakagawa tayo ng kasalanan. Kailangan tayong i-ransom ngayon ng ating Panginoon. Ano ba ang ransom na kapalit upang tayo ay matubos ng ating Panginoon? Ilang milyon bang hinihingi ng dyablo? Ilang milyon? Ilang planeta? Ilang araw? Ilang buwan? Ilang universe ba ang kailangan? Kulang pa po yun. Ano ba ang halaga ng mundo? I-compute natin yung halaga ng mundo. Lahat ng nasa mundo, yung ginto, pilak, yung mga, lahat na makita sa mundo. Siguro nasa mga ilang trilyon din yun or ewan ko lang. Hindi pa pwedeng pambayad yon. Kulang na kulang yon. Kasi nga ang bayad, ang kabayaran, according to Romans chapter 6 verse 23, the price of sin, the wages of sin is death. Okay? Walang ibang pambayad. Walang ibang pangtubos. Death lang po. Okay? Ngayon, ito ang situation natin. Kahit pong anong gawin ng tao, kahit anong gawin natin or ng ibang tao sa atin, hindi nila tayo matutubos at hindi rin natin matutubos ang ating mga sarili. Kasi nga, the price of sin is death. Upang matubos ka sa kamay ng dyablo, ang ipangbabayad dito ay death.
Ngayon, naintindihan na natin kung bakit kailangang mapako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. It is a necessity. Necessity talaga siya. Hindi siya optional. Kung hindi napako sa krus ang ating Panginoon, hindi tayo matutubos dahil sa kadahilanan na ang kabayaran ng ginawa nating pagkakasala ay kamatayan. Death. Okay? Now, balik tayo sa slide. Ang sabi pa dito, in the natural sense of delivering, of setting Israel free from the Roman yoke, letter B, in a spiritual sense, in redeeming men from all iniquity, lawlessness, the bondage of self-will, which rejects the will of God. 1 Peter chapter 1, verse 18, you were redeemed from a vain manner, from the bondage of tradition. In both instances, the death of Christ is stated as the means of redemption. Isa lang po ang pwedeng pangtubos sa atin. Only one. And that is the blood of Jesus Christ. Ang tanong, kailan po tayo tinubos ng ating Panginoon? At what point in time? Anong oras? Anong sandali? At what point in time tayo ay natubos ng kanyang dugo? Yun yung katanungan. Kasi kung iisipin po natin, ilang taon na po ang nakalipas mula nang ipako ang ating Panginoon sa krus? 2,000 years. Ibig sabihin ba nun, kailangan muna tayong bumalik, go back in time for 2,000 years upang tayo matubos ng ating Panginoon? Hindi ho. Kasi ang nakasaad sa aklat ng Hebreo in the book of Hebrews, ang nakasaad po doon, Jesus Christ offered Himself once and for all. Once and for all. Ibig sabihin po, isang beses lang niya inialay ang kanyang dugo bilang pangtubos sa bawat isa. Once and for all. Pag sinabing for all, kasali na po dito yung lahat ng tao nilikha ng ating Diyos from the very beginning of time until the end of time. Yun po ang ibig sabihin ng once and for all. Hindi siya pabalik-balik na, ay, kailangan ko na namang bumaba o pangialay ang aking sarili. Hindi na po. Once lang po yon. Tanong, kailan po natin matatamasa? Kailan natin makakamtan yung tinatawag na redemption? Ang kasagutan po ay nasa Biblia. We are redeemed by the blood of Jesus Christ in baptism. Walang ibang paraan upang upang makamit natin, upang tayo matubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo, kung hindi sa bautismo lang po. Only in baptism we receive the redemption. Wala na po ibang paraan. Wala na po. Okay. Now, according to the Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains, lutruomai is to free, to liberate, to redeem, to free someone by paying a ransom, a price. Kaya sabi ko kanina, kailangan talaga natin, or kinakailangan talaga, necessity. It is necessary for Christ to die on the cross. Jesus Christ must die. Yan. Wala na pong ibang paraan. There is no other way. Naalala ninyo mga kapatid, nung nagdarasal ang ating Panginoong Hesukristo sa Hardin ng Gethsemane. Sabi niya, Ama, kung pwede, kung maaari lang sana, ay hindi ko na iinumin itong saro, no? Ang kanyang kamatayan, no? Pero sabi niya, it is not my will, but thy will
be done. Kalooban talaga ng Diyos na siya ay ipako, mamatay sa krus at ialay ang kanyang dugo sa ikaliligtas, ikatutubos ng bawat isa sa atin. There is no other way. You see? Ganyan po kahalaga ang kaligtasan na ating natanggap mula sa ating Diyos, mula sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng sabi natin kanina, no, simula ng ating Bible study, hindi kayang tubusin ng salapi kahit ng buong mundo. Isama mo na yung 8 planets kasi 9 yan noon, naging 8 na ngayon. Na-demote si Pluto, naging asteroid. Hindi yan pwedeng ipangtubos sa tao. Kulang na kulang yan. Ang makatutubos lang sa atin, mga kapatid, walang iba kung hindi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, to release or set free with the implied analogy to the process of freeing a slave to set free, to liberate, to deliver. Liberation, deliverance. Ito po ibig sabihin ng latroomai. Latroomai. Now, when a person is taken captive in a physical war, he is held in captivity or bondage until a ransom is paid or redeemed. Ang kahalintulad nito noong unang siglo ay yung tinatawag nating mga alipin or slaves. Ano ba pagkakaintindi natin, mga kapatid, sa salitang slave? Siguro yung slave ang nasa isip natin, katulong. Mas worse pa po dyan ang slave. No? Ano ba ang slave? Magugulat po kayo kasi sa unang siglo, slave is not human. Slave is a thing, isang bagay na pwede mong sirain kahit anong gusto mong gawin, pwede mong gawin. Isa siyang bagay. Yan ang slave. Hindi po siya tinuturing na tao noong unang panahon. Binibili po siya, parang appliance baga. Yung slave sa unang panahon, parang appliance. No, halimbawa, sa bahay nyo, may ref kayo, may TV, may washing machine, no? Hindi nyo na kailangan na tao pa ang kumusot ng damit nyo. Bumili lang kayo ng washing machine na 6,000, 8,000, gano'n. Tsaka hindi pa siya napapagod. Hindi nagrereklamo na, ay, ano ba to? Araw-araw na lang, pinalalaba ako nitong amo kong to. Hindi. Oh. Yung washing machine na yan, nung unang panahon, kasi wala yan, ang tawag sa kanila, slave. Binibili po yan. For sale. O ika nga, ang slave. Ngayon, isa lang po ang paraan upang ang slave ay ang isang alipin ay makalabas or maging tao ulit, no? Na may kalayaan, freedom, upang ituring siya na isang malayang mamamayan, ang isang slave. Isa lang po ang paraan. Kailangang may bumili or may tumubos sa kanya. Now, fortunately sa katuruan ng lumang tipan, iba ang treatment ng slave sa Old Testament nitong mga Hudyo kaysa nung ginagawa ng mga pagano. Naalala niyo si Joseph nung siya ay hinulog sa butas tapos ano bang nangyari noon? Binili siya. 'Di ba? He was sold into slavery. Oh. Now sa katuruan ng lumang tipan, hindi mo pwedeng i-abuse ang slave mo. Ituring mo rin siya na tao. Kasi ang thinking kasi ng mga hindi mga Hudyo, yung mga gaya ng Assyrian, Babylonian, pag tinawag ng slave, isang bagay, parang appliance ba? Kaya nung gawin mo dyan, di ka paparusahan ng gobyerno kasi bagay nga eh. Pwede mo bang patayin isang bagay? Bagay nga. Di ba? Kahit nung gawin sa slave, pwede. Pero sa Old Testament, kapag ikaw ay Hudyo, hindi mo pwedeng gawin yon. Ituring mo rin siya na parang tao. Tapos, hindi parang tao. Excuse me. Na isang tao talaga. After 7 years ng paninilbihan sa iyo, according sa Old Testament, kailangan mo na siyang palayain. No? Anong ginagawa nila? Binubutas nila tong tenga. Ito.
Hindi ko lang matandaan kung left or right. Anong tenga ba yun? Left or right? Yung binubutas. Right, ito. Ibig sabihin po, pag may nakita ka nung Old Testament, may nakita kang taong pagala-gala na may butas dito sa kanyang right ear, ibig sabihin po, isang malayang mamamayan. He is a freed person. He is a free person. Isa siyang dating alipin na ngayon ay malaya na. Ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng bilhin ulit. No? Hindi na siya appliance ngayon, tao na siya. Parang ganun ba? Now, ganun din ang condition natin while we are still in bondage of sin. Okay? Kung pwede lang sana, no? Ang gusto ng ating Diyos, wala na sanang bayad. Total, ako namang gumawa sa tao, di ba? Sino bang gumawa sa kila Adan at Eva? Sino bang gumawa sa atin? Di ba ang Diyos? Akin naman yung tao, pwede bang, agawin ko na lang siya sa kamay ng dyablo? Hindi nga pwede, kasi may bayad. May bayad nga. And what is the price of sin? Ano ang bayad? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ito yung parang irony. Kasi may rules pa rin. There is still a rule. Kahit He is the all-powerful God, the most powerful God, but still, He abides by the rules. May rules pa rin. And the rule is, in order to redeem man, upang matubos niyang tao, kailangan meron siyang ipangtubos. Hindi pwedeng agawin lang. Hindi pwede yon. No? It's against the righteousness of God. Oh. Kasi may nagtatanong, ano ba yung may isang bagay ba na hindi pwedeng, hindi, hindi nagagawa ng Diyos? Kasi nga, all-powerful siya, di ba? Siya yung, wala nang mas hihigit pa sa ating Diyos. He is the most powerful of all. Pero may isang bagay na hindi niya nagagawa. Ano po yon? Sino makasasagot sa chat or sa congregation? Anong hindi niya pwedeng gawin? He cannot sin. Hindi niya pwedeng, he cannot sin. Yun ang sagot. He cannot lie. Lying is a sin. He cannot sin, he cannot lie. Ngayon, ang paraan lamang upang tayo matubos is to pay the price. Okay? To pay the price. And the price is no less than the blood of our Lord Jesus Christ. Another way in which a person could be redeemed is if the people who had taken him captive were later defeated. This was how God redeemed Israel from Egyptian bondage. Okay. So ito rin ang nangyari sa atin. When we were outside of Christ, hindi pa tayo kabilang sa katawan ng ating Panginoong Kristo, nasa kamay pa tayo ng dyablo, kailan natin natanggap or kailan natin natamasa ang redemption na ito? When we received this in baptism. This is the point in time you made in contact with the blood of Jesus Christ. That's the point in time. There is no other way in order to contact His blood. And that is through baptism. Sasabihin naman ng iba dyan, paano brother, sa mga lugar na walang tubig? Tanong, may lugar ba sa mundo na may namumuhay na tao na walang tubig? Tanong ko lang, is there a place in this world na mayroong mga tao na nabubuhay doon pero walang tubig? Brother? Wala po. Kasi nga, kahit nga sa disyerto, di ba, may tinatawag tayong oasis. Kapag may oasis, meron ding civilization doon sa oasis na yon. Hindi pwede na magkaroon ng civilization sa isang lugar na walang tubig. Kaya nga ang napili, ito lang ha, opinion ko lang po ito. In my humble opinion, ika nga, tubig, ito yung element sa mundo
na napili ng ating Panginoon. Kasi nga, water is abundant. And without water, there is no life cannot survive. Okay? Kaya water. Brother, paano sa buwan? Paano kung ang mga tao ay namumuhay na sa buwan? Ako, ewan ko lang. Umabot na tayo sa buwan, no? Pero, baptism is a must, no? It's a requirement to be in contact with His blood. When a person sins, he loses a spiritual battle and is taken captive in Satan's domain. They are in bondage to sin, a slave to sin. Those who sin are said to have sold themselves to sin. The sinner cannot deliver or redeem himself or herself. The sinner must be redeemed, delivered by the more powerful force than his captors. Kapag ikaw ay napasa kamay ng isang makapangyarihang nilalang, gaya ng diablo or ng mga demons na yan, when you are held captor by a powerful being, you must be redeemed by a more powerful being. Ang makaliligtas lang sa iyo ay ang nilalang na mas makapangyarihan pa sa nag-enslave sa iyo. Okay? Yun lang po. And then, Satan is not paid off in the sense of a ransom being paid to him, but rather Jesus defeated Satan and his power through his death and resurrection. We are delivered from the kingdom of Satan when we die with Christ and raised with him. Romans chapter 6, verse 3 to 6, 16 to 18, Colossians 1:13. Now, we need redemption. Kailangan nating ano tawag to sa redemption sa Tagalog? Katubusan. Redemption. A universal need due to our sin. Romans 5:12, Ezekiel 18:20 to 32. The sinner is held captive by his sin. The sinner unable to redeem himself or provide redemption. Before redemption, aimless, lost wanderers, bondage in sin, owned by the devil, aliens without hope. Malinaw po sa ating nabasa ng mga nakasaad sa banal na Biblia. Ang paraan lang po upang tayo maligtas ay kung tayo ay matubos mula sa kamay ng diablo. By the time that we made our first sin, isa lang ang kailangan upang ikaw ay mapa sa kamay, upang mahulog sa kamay ng diablo. And that is sin. Just one. You are owned by the devil. You are alien without hope. Hindi po to yung alien sa Area 51. Alien po, yung sabihin nito, hindi tayo kabilang. Because napag-usapan natin yung about dual citizenship ng mga Kristiyano. We are citizens of this world, at the same time we are citizens of God's kingdom. So if we are not in His kingdom, we are considered aliens. Alien. Okay. Cannot be redeemed with any perishable means of currency. So yung mga dollars, mga pounds, mga dinar, those are the currencies in this world. Hindi po tayo kayang tubusin ng mga ito. Blood of bulls. Gaya ng ginagawa ng mga Hudyo noon sa Hebrews chapter 10. Sila ay nag-aalay ng dugo ng mga baka, ng mga tupa, at ng mga kambing. Ano po ang nangyari noong Old Testament? Nung inalay nila noon na dugo, hindi po ito kabayaran. Hindi po nito tinubos ang kasalanan. Bagkus ay tinakpan ang kasalanan. Kapag tinakpan ang kasalanan, ibig sabihin, nasaan ang kasalanan? Nasa ilalim lang. Tinakpan lang ng dugo. Kailan po tinubos ng ating
Panginoon Kristo ang kasalanan yon, kailan niya binayaran yon during His crucifixion in the cross of Calvary. Now, our lives even, kahit yung buhay mo, hindi mo pa kayang ipangtubos yan sa iyong kasalanan na nagawa. Okay, doing good deeds, unfortunately, kahit anong kabutihan ang ginawa mo, hindi po ko nagtuturo dito na huwag kayong gumawa ng mabuti, no? Ang tinuturo ko lang po dito, tinuturo po ng Biblia, ay yung kabutihang ginagawa mo ay hindi niya pwedeng ituwid yung baluktot na ginawa mo. For example, may ginuhit ka na linya. Okay? Itong linyang to ay sumisimbolo ng iyong buhay sa mundo. Ang hinihingi ng Diyos sa iyo sa araw ng paghuhukom, isang tuwid na linya. Straight line. Ngayon, nung namumuhay ka sa mundo, may nagawa kang kasalanan, isang baluktot yon sa iyong buhay. Kabuktutan. May baluktot na gano'n. Tapos, pinagsisihan mo, itinuwid mo yon. Hindi mo pwedeng ituwid kasi tapos na nabaluktot na yon Hanggang sa dumating ang punto, wala kang ginawang kasalanan, dumating ang punto na ikaw ay namatay. Kung titingnan yan ng ating Diyos sa araw ng paghuhukom, ang tanong, tuwid ba ang linya na nalikha ng iyong buhay? Lumikha ba ang buhay mo ng isang tuwid na linya? Yes or no? No. Kasi may isang punto sa buhay mo na baluktot. Hindi pwedeng ituwid yon ng paggawa mo ng mabuti. Kailangan may tumuwid. Ang tawag dito? Kung baga may eraser ba? Kailangan mo ng eraser para maituwid yon. Sa atin, na mga Kristiyano, in our case, yun ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Yun yung parang, kumbaga eraser, tinuwid niya yun. Tinuwid niya. Okay? So, doing good deeds, unfortunately, hindi ito, kasi nga, example natin dito siguro kilala niyo si Cornelio, di ba? Ano bang description ni Cornelio sa Acts chapter 10? Siya po ang pinakaunang Gentile na naging Kristiyano. Kasi nga ang inuna ng ating Panginoong Kristo, yung house of Israel, kumbaga yung mga Jews. Okay? Ano bang description sa 1 Corinthians? Acts chapter 10. He is a God-fearing person. God-fearing po siya. Namimigay ng limos sa mga mahihirap, sa mga pulubi, sa mga ulila. May takot sa Diyos. Sumasamba sa Diyos ni Jacob, ni Abraham. Sa Diyos ng the God of Israel. Okay? Ano ba bang kailangan ni Cornelio? Mabuting tao siya, di ba? Wala siyang ginagawang hindi siya makasalanan. Kung titingnan natin, hindi siya makasalanan. Pero bakit kinakailangan pa na ipadala si Apostol Pedro sa kanyang pamamahay upang madinig ang salita ng Diyos at tanggapin ito sa pamamagitan ng bautismo? Ano ba ang lesson na makukuha natin dito? The lesson here is good works cannot save you. Good works can never save you. You need the blood of Jesus Christ to save you. Okay? Hindi ko po sinasabi na, ganun pala, hindi na nga ako maggawa ng mabuti kasi hindi naman tayo naliligtas nun. Ibang usapan na po yun. Ang pinag-usapan natin dito, ano ba yung bagay na nakatubos, nakaligtas sa atin? Ano yung bagay na yun? And that is no other than the blood of Jesus Christ. Man devised religion, denying the reality of sin and its consequences, attempting to forget about sin, Jeremiah 44 verse 9. We cannot work sin off, pay sin off, pass sin off, wish sin away, ignore sin away, expect sin to dissolve away over time. What else? Our redemption came at a very high price. Mahal talaga. Masyadong mahal. Hindi pwedeng bilhin ng hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Very high price ang ating salvation.
This they knew. Okay? Because you are aware of what redeemed you, there should be, on your part, an effort to be reverential and respectful in your conduct and behavior before God. Kung itatanim po natin ito sa ating puso at isipan, kung gaano kalaki ang halaga ng ibinayad ng ating Diyos upang tayo'y matubos. No? Ano bang klaseng pamumuhay dapat meron tayo? Ano ba dapat ang kilos at pananalita natin? Okay? As one who is being redeemed by the precious blood of Jesus Christ. The precious blood of the Son of God is far more valuable than anything in the universe or even the entirety of the universe. Kaya nga, sinasabi natin sa mga Bible study natin, you are precious. You are valuable. More precious and more valuable than the entire universe. Yes. No? Kung ikaw ang ating Panginoong Jesucristo, no? At sa tingin mo ang isang bagay ay walang halaga, ililigtas mo pa kaya ang isang bagay na wala namang silbi? Tutubusin mo pa ba ang isang bagay na walang halaga, na walang silbi? Alam niyo kung anong gagawin ng ating Diyos sa araw ng paghuhukom? Gugunawin niya ang mundo. Matutunaw ang lahat ng mga planeta, ng lahat ng buwan, ng lahat ng bituin, lahat ng meron, maglalaho. Ngunit, no? Napili pa rin niya na iligtas ang tao. Isipin nyo, yung tao kasi ang binibigyan niya ng value kung ano yung nasa mundo. Pero ano yung gagawin niya ng mundo? Alam niyo ang gagawin ng Diyos sa mundo? No? Susunugin, matutupok po ito. Susunugin ng Diyos. Do you think valuable ang mundo para sa Diyos? Wala tong halaga sa Kanya. There is no value. The most valuable, the most precious thing in the sight of God is you, ikaw. No? Diba? Kung ikaw ang ating Panginoong Jesucristo, ililigtas mo pa kaya ang tao? Tutubusin mo pa kaya ang tao kung sa tingin mo ay wala siyang halaga? In short, mahalaga po tayong lahat. We are precious. We are valuable. No? Kung minsan kasi kapag tinitingnan natin yun, na wala nang laman ang wallet natin, no? Panipis na ng panipis yung wallet natin kasi nga mahirap ang buhay ngayon. Diba? Yung iba nawawala ng trabaho, yung iba humihina yung kita. Okay? Dito kasi sa mundo, ang value ng tao, sinusukat siya sa yung tinatawag natin na net worth. Ilan ba ang net worth mo? Hindi yung sweldo yan. Ang net worth, ano na ang matitira sa'yo kapag binayaran mo lahat ng mga bills at ano pang bayarin? Kung anong natira sa'yo, yun ang net worth mo. Okay? Sa mundong ito, sinusukat nila ang value ng tao kung anong meron siya. Hindi po yan ang sukat ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos kung gaano kakahalaga sa Kanya. It's not your bank account. It's not your property. Huh? Yung iba sa atin, mapalad na lang siguro kung mayroong ilang square meters ng lupa or ng lote meron. Karamihan sa atin wala. Ang lupa sa atin, karamihan nasa kuko. No, nasa dulo ng kuko ang lupa na meron tayo. Mahirap talaga ang buhay. Pero niya kapatid, mahalaga tayo sa mata ng Diyos. Mahalaga tayo sa mata ng ating Panginoon Kristo. Kaya, at dahil dito, ay napili niya or napagpasyahan niya nung gabing yon na siya ay nagdarasal sa hardin ng Getsemani. Natanggapin ang sarong yon. Ano ba yon? Ang kanyang kamatayan. Kasi nga,
nakita niya kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin. Okay? So yan. As a lamb, as of a lamb without blemish and without spot, only such a lamb was allowed to be offered in sacrifice. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesus gave himself, according to Matthew chapter 20, verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Titus 2:14, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. And finally, Hebrews chapter 2, verse 9 to 18, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom all are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Inasmuch as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For indeed he does not give aid to angels, but he does give aid to the seed of Abraham. Therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people, in that he himself has suffered being tempted. He is able to aid those who are tempted. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. And 1 Timothy 2:6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. 1 John 2:2, and he himself is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but for the whole world. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died, and he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Ephesians chapter 1 verse 7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the richness of his grace. Redemption is only in Christ. And for this morning, sa umaga pong ito mga kapatid, ay iniiwan ko sa inyo ang mga salita ng Diyos, naway pagpalain ang bawat isa sa atin, at tayo po ay magpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos.